Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga sir. Property vlogging muna tayo ngayon. Wala muna tayong environmental issues. Okay? Anyway, kaya ko lang naman naisingit yung vlog tungkol sa environment. Particularly yung video ko tungkol dito sa nangyayari sa mga beach fronts. Ano lang naman po yan, for public awareness. At saka syempre, meron po tayong kanya-kanyang opinion dyan, di ba? Until talagang napatunayan ng mga experts na kung ano yung cause ng yung rapid soil erosion na yan, ang opinion natin is entitlement lang. Okay, but anyway, hopefully sana ma-resolve po yan, at sana maprotektahan ng turismo dito sa Zambales, at sana syempre yung mga ibang investors po dyan ay bukod syempre of course mag-ingat kayo, kumonsulta po kayo ng mga talagang mga experts kapag mag-i-invest kayo dito sa mga coastal areas, ay much better. Okay, so today meron po tayong property presentation. Nandito po ako ngayon sa San Narciso. Malayo po tayo sa dagat, doon po yung dagat. Okay. Actually, San Narciso is a coastal town of Zambales. Kaya malapit po ito sa coastal area, sa dagat. Ang coastal area ng San Narciso ay isa sa mga na-preserve yung yung coastal area nila. Walang masyadong issue dito about dredging, at saka maganda po ang coastal area ng San Narciso. Alright, ito po yung property for sale. Ito mga boss, nandun sa Kalabaw. Okay, titignan na lang natin dyan sa drone shots, Pero bago po natin tignan sa drone shots, itong kalsada na to, bypass road na po yan, going to San Marcelino. Tapos, pwede rin kayong dumaan dito papunta sa mga resorts dyan, yung mga ilog. And here, hello! Shout out! Yan. Kilala mo ba ako? Sige. Salamat! So anyway, ito naman po, palabas ng National Highway. Tapos, dire-diretso yan doon sa National Highway. Meron din pong labasan dito ng National Highway. Kung po natin i-describe yung property dito sa ground, tignan po natin sa ating drone shots.
So, yon, nakita nyo, merong resort doon. Ano bang resort yan? Cabacru Creek Campsite. Okay. And then, ito yung property. 1.4 hectares po yan. Naka-letter L yan. Alright. Yung parte doon na may tubig, hindi naman po ganun kalalim mo kasi rice field po ito eh. Kapag tag-ulan lang po merong ganun. Tapos sa come summertime, nawawala po yan. Now, kung i-develop nyo po itong property, pwede naman pong patambakan nyo yung nasa dulo. Yung banda doon. Nandoon po yung ano eh, yung medyo malalim. So, patambakan nyo lang po yun, ano. Hindi naman masyadong malalim yung tambak na kakailanganin doon. Or, pwede nyo i-develop yon or i-gawing ano, fish pond. Parang dito sa tabi. Yan po yung fish pond. Nakita nyo? May fish pond siya. Pwede kayo maglagay ng fish pond doon. Tapos ito yung dry land nyo. Itong area na yan. Pwede kayo maglagay dyan ng... Pwede nyo rin gawin ng resort din yan eh, mga boss, mga sir. Kasi may resort na po dito eh. Tapos very accessible na rin, no? Oh. So, okay, dito may ilog, no? Sa kabila. Ito po yung property. May ilog dito. Yan. Papunta doon. Alright? Okay, mga boss, 1.4 hectares ang property, selling for 5.2 million pesos. Titulado po yan. Para po sa mga interesado, mga boss, mga sir, nandyan po ang aking contact details. Tawagin nyo lang po ako, text nyo ako, PM nyo ako. Usap tayo para ma-meet nyo po yung owner nitong property. Alright? Again, mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. Till the next video. Ciao. What would have happened if you just had passed me by tonight?